Gusto ko in our series of studies sa Book of Romans. Actually, ito yung book na nakalagay dito as if, no? As if kung hindi natin pag-aralan mabuti, maniniwala tayo na ito yung unang isinulat ni Apostol Paul na libro. Pero dahil nga ito yung nakalagay dito sa arrangement sa Bible, but the truth is that hindi ito yung kanyang unang isinulat. Alam naman natin na yung una yung isinulat na libro ay yung, hindi ako nagkamali, ay yung Book of Galatia, no? At dito, sa chapter 14, sa pag-aaral natin ng series na pag-study ng Book of Romans, na pag-aaralan natin, na ang chapter 14 ay nagdi-deal with regards to question or doctrine about food and special days, no? Mga special na araw na kinikilala ng mga tao na pagdating doon sa time na yon, kung pwede ba nilang kainin o hindi, at yung araw na special sa kanila. At iba-iba yon. Ano? Alam naman natin na kahit na ngayon, sa time natin, mayroong mga pagkain na sabi ng iba, hindi pwedeng kainin. At mayroon din namang mga araw na special para sa iba. But the truth is that lahat-lahat yan ay pareho lang naman. So, dumating sila sa time na yon na there are people, members or believers of the gospel of the grace of God, na humbled, no? Na i-put down nila, and kung titingnan natin pag-aralan nito, ay were not accepted in the fellowship because of such practices, ano? Na meron silang mga pagkain na hindi kinakain, na sa paniniwala nila hindi dapat kainin, at meron silang mga araw, ang iba sa kanila merong araw na para sa kanila special, no? At dumating doon sa time na yon na yung mga mature na sinasabi na within the church, the fellowship, members of the church, no, the body of Christ, na mga mature na made a decision. Okay? They made judgment or decision, and that judgments of them, no, were handed down. Kumbaga, implemented. Na-implement nila na yung ibang mga weak believers ay should be accursed or separated or not accepted in the fellowship. At ito yung issue dito ngayon. But for so many years, the book of Romans in chapter 13, nagiging basihan itong verse na ito of some people not to make decision or judgment in some other things na hindi naman kailangan, na hindi naman kasali dito sa pinag-uusapan sa chapter 14. No? Na specifically, yung pinag-usapan dito, bakit nagawa nila yung decision na yon? Because of food preference and special holidays sa iba. Yun yung context bakit itong chapter 13 na ito ay nasabi dito ni Paul or nasabi ng Panginoon through Paul, ano? At yung pagkasabi dito is this: let us not therefore judge one another anymore. So, according to this verse or phrase, this, yung ginagawa nila should be put to an end. Kasi, let us not judge anymore. Ibig sabihin, tigilan na yan. Huwag nang gawin yan. No? At itong verse na ito ay been referenced by others. No? Oh, huwag kang mag-judge.
Oo, nagja-judge ka na. Sinasabi sa Bible na hindi na tayo magja-judge. Is that correct? No? Tama ba yun? That we should use this verse in telling others not to make decision pertaining to some other matters? No? At yan yung pag-aaralan natin ngayon kasi dapat magiging maliwanag sa atin ito. Hindi natin basta-basta lang gamitin ang verse na ito to tell others, oh, you are already judging me. No? But the Bible says that let us stop judging one another. Okay? Yan yung pag-aaralan natin ngayon. So, but before that, let us pray. Ama na Banal, salamat sa opportunity again together that we can have fellowship in your words together with our brothers and sisters online at sa mga kapatid namin na physically andito ngayon. Giving their time sa pag-join us sa atin physically sa lugar na ito sa pag-aral ng iyong mga salita. Salamat and we pray and thank you in Jesus' name. Amen. So dapat maging maliwanag ito because there are some other verses that will tell us, that will support this verse, no? That is why, kung hindi natin ito maintindihan, it will confuse us. And some other people will feel guilty. Baw, nakapag-judge ako. Okay? So, we'll feel guilty. Dahil nga, nagawa ko yun, nakapag-judge ako, sabi ng Bible, hindi na ako mag-judge. Ganoon. But, we know for sure that there are some other verses that will support this verse. And